Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Duterte Legacy. Interview ito ng ANC, ABS-CBN News Channel sa mga business leaders sa bansa. George Barcelon, ang presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Yan po ang pinakamalaking grupo ng mga negosyante sa Pilipinas. At saka yung president ng Philippine Stock Exchange. Yung sentimento ng business community is nagagalit na sa talamak na korupsyon sa ating bansa. Salamat at nagsasalita na sila. Ito, pakinggan Are natin. you angry and frustrated with this ongoing big-time corruption scandal in government? Well, definitely we share the same sentiment, okay? It's not just, the gravity of this whole scandal, the amount of, you're talking about trillions of pesos. And we look at it that's our money. We're businessmen, we pay the taxes. And to see the money being unlawfully gained by others while doing nothing, we're angry at that. It's our money. It's our and money. The viewers who are watching us today, it is their taxpayers' Yes. money that is being spent by these corrupt government Yes. officials. And it is impacting sentiment in the stock market, Mr. Monzon. Yes, definitely. Well, our market, you can see now, is really being Battered. well, dominated by sentiment. Okay, and what is that sentiment? Sentiment is really confidence, and there's a confidence in the market, and so you can see that volumes are down. Our market's down 6% from the end of last year. I mean, the only market that's lower than us is Thailand, which is also experiencing some turmoil, right? So you can see that investor confidence is very important in in how the market performs. What about the Isa business lang, ah. community? Are Ulitin you natin. angry and frustrated with this ongoing big-time corruption scandal in government? Well, definitely we share the same sentiment, okay? It's not just, the gravity of this whole scandal, the amount of, you're talking about trillions of pesos. And we look at it that's our money. We're businessmen, we pay the taxes. And to see the money being unlawfully gained by others while doing nothing, we're angry at that. It's our money. It's our and money. The viewers who are watching us today, it is their taxpayers' Yes. money that is being spent by these corrupt government Yes. officials. And it is impacting sentiment in the stock market, Mr. Monzon. Yes, definitely. Well, our market, you can see now, is really being Battered. well, dominated by sentiment. Okay, and what is that sentiment? Sentiment is really confidence, and there's a confidence in the market, and so you can see that volumes are down. Our market's down 6% from the end of last year. I mean, the only market that's lower than us is Thailand, which is also experiencing some turmoil, right? So you can see that investor confidence is very important in in how the market performs. What about the business Yan. So, wala man sigurong Pilipino na natutuwa sa nangyayari ngayon except sa mga, alam mo na, yung nakikinabang sa talamak na korupsyon na ito. Kung sino man yung nakikinabang, bahala na kayo kung sino-sino sila. Kaya lang, ordinaryong mamamayan na hirap sa pagtaas ng presyo ng bilihin, hirap sa pagbabayad ng buwis, mga workers, mga government workers kasama, automatic yung withholding tax nila. And then ang mga artista, dami ng mga artistang nagsasalita laban sa korupsyon sa gobyernong ito. Malala ko si Dennis Trillo ba yun? Sa GMA. Nung nakabayad siya ng buwis niya, done, paying my taxes, pwede nyo na ulit nakawin. Sino pa yung mga sina Regine Velasquez. Sino pa yung basta walang si dating Miss Universe Catriona Gray nagsasalita sa talamak na korupsyon sa ating bansa. May pag-asa pa ba tayo? Depende sa Malacanang. Ang ganda, sinimulan kunuhay ang ICI. Imbestigahan para panagutin ang mga mastermind
September, sinimula ng ICI. Ngayon, matatapos na daw. Tapos na daw ang trabaho ng ICI, sabi ng presidente. Ilan ang napakulong? Isa lang. May humabol. Pangalawa, si ex-senator Revilla. Yun lang ang tinuturing nila na malaking isda kunuhay. Ang mga malaking isda, wala. Naglalakad yan. Hayahay. Sitting pretty. Saldico. Yan sana ang mga ano eh. Kailang nautakan sila, itong gobyernong ito, nautakan sila ni Saldico. Dahil sinasabi ni John Vic Remulla, 10 years before, nakakuha na ng passport si Saldico sa Portugal. Parang nagkaroon na siya ng escape plan na foresight ni Saldico na baka mangyaring ganito. At least, makapagtago ako. Ayan, nandun siya sa Portugal. Na walang magawa ang gobyernong ito. So, yun sana ang mga mapakulong ba? Saldico dahil billion, 1 billion US dollars ang estimated na nakuha ni Saldico. Mas malaki daw ang kanyang amo, si Martin Romualdez. Kaya lang nasaan si Martin Romualdez? Wala lang, nandiyan lang sa tabi-tabi. Walang kaso. Sabi ng ombudsman, walang matibay na ebidensya. Sabi ng Blue Ribbon Committee Chairman, walang matibay na ebidensya. Depende sa nag-iimbestiga. Marami ang nagsasabi, nababasa ko mga post, comments, na kung tuloy-tuloy lang sana si Marcoleta na nag-imbestiga as chairman ng Blue Ribbon Committee, baka ngayon tapos na. Napalitan eh. Ang pumalit, si Senator Lacson, ang ganda ng simula niya nung una, ang daming bumibilib kay Lacson nung una, ngayon nagbabago ng ihip ng hangin. Dahil parang nagiging inutil ang Blue Ribbon Committee sa tingin ng karamihan. So may mapapanagot ba? I don't know. Wala na akong aasahan sa investigasyon ng gobyernong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Ante ang natagano gero. Wala ni ang balay ni Ante. Sumuna ni ang itsura sa atop ni Ante. Natabangan siya og gero. So makita gid nato ang iyang atop nga mga buslot na gyud. Mga dagko na gyud og buslot. Ang iyang atop tungod sa kadugayon na. So gipang kuana na gani ang uban. Pamputol na. Kita gid nato nga kung mag-ulan matuluan na gid sila. Ang ilang abuhan mga silupin lang. So pila na ni katuig Ante ang inyong balay? Napulo na ni. Napulo na katuig. Oo. So nagantos gid mo Ante pagayo sa ulan. Nagantos gyud mi. Labi Oo. na gawagyo na. O pila gid mo kapuyo diri Ante nga balay? Kun man mi tulo ka pamilya. Tulo mo ka pamilya. Oo. So mura ni giluagon sa inyong balay. So kuan gyud mo, tulo ka pamilya kung mag ulan Ante, Ga parlingkod mi dire. Gapang- Gatapok-tapok. gatapok-tapok galing kod ramo. Oo. So unsa di Ante ang panginabuhian ninyo? Gapasok ka rata. Gabasok ramo. Oo, ug naay musuho na gasidlain tag muso. Kung magasidlayan kung dunay muso makamuso Oo. para lang Mabuhi mi makapalit mo og kuan among pagkaon. inyong pagkaon. Oo. Pero ano dali nagkakadugangan kay nagabuslot og uban ano. Bisan ang inyong mga kaldero. Oo. Ato ang among palato. Di mo yamoy ra. Pila mo ka pamilya ani tulo mo so Tulo ni. kinira ang Among inyong kardero. So lisod gyud Ante ang inyong panginabuhian. Oo.
Salamat sa Ginoo sa nagtabag og sin. Nga makaatop na gyud mo. Nga gyud mi nga di na gyud mi tuluan. Sige ante, salamat.